siya. Nag-decide po ba kayo na tumakbo sa Senate? Dahil nga sa lakas nyo sa, malaking bagay ba yun dahil sa lakas na kayo sa probinsyano, kaya kayo na-convince na tumakbo ulit? Hindi naman, kasi nga, marami kasi akong nung senador ako, nagdalawang term ako, 12 years ako sa Senado. Ang dami kong mga panukalang sinumbite. Almost 600 na panukalang batas ang inano ko doon. Siyempre, hindi ko naman lahat. Gusto ko pagpatuloy lahat yun. Dahil puro para sa mga kababayan na mahihirap. Yun ang ano ko. Tapos medyo napasa naman tayong batas, yung tinawag ng lapid law, yung legal assistance. Tsaka yung sports artist, marami rin. So nabitin kayo doon, kumbaga sa... Oo, medyo... Gusto mo ituloy? Gusto ko lang ituloy. Pero malaking bagay ho talaga yung probinsyano. Oo na, pero papasalamat nga ako kay Coco, sa ABS naman, sa ABS-CBN, sa mga direktor, mga kasama ko lahat sa probinsyano. Laking bagay ng probinsyano. Parang napapalitan na nga yung pangalan ko, tawag sa akin, Pinuno. Pero, kaya lang maraming sasabi na ba't daw ako pinatay doon. Kumisan yung iba kasi hindi na maintindihan. Dahil dito sa politika, papasukan kong panibago, bawal na. Pero yung mga ganyan reaction po, yung syempre iba ayaw na nawala kayo. Hindi po kayo nagdalawang isip nung bago tuluyang mag-file ng COC na baka hindi na lang kayo umalis kasi nga sa mga... Hindi, ang puso ko naman kasi talaga nasa showbiz nasa dugo ko rin ang tumulong sa ating mga kababayan, sa ating nangangailangan, lalong-lalo na pare-pareho naman kaming galing sa mahihirap. Lalong-lalo sa edukasyon, lagi akong binabanatan na hindi ako nakapag-aral, hindi ako nakapagtapos. Kaya yung mga bata ngayon na gusto mag-aral, doon ako, concentrate ako doon. Kaya may mga panukalang na libre koleho, libre eskwelahan, libre mission sa mga eskwelahan. Kaya lagi ako nakasuporta doon, lagi ako doon. Lalo na sa, ano rin ako, magsasaka rin naman ako sa probinsya. Talagang original naman talaga, ako naman ay probinsyano talaga. Sir, since sinabi nyo naman yung tungkol sa edukasyon, no? Yung minamata kayo ng iba dahil sa edukasyon. Kasi may iba, nagko-comment na pwede raw maging senator yung iba kasi magaling mag-English. Kayo, aminado naman po kayo na when it comes to mag-English, hindi po talaga kayo ganun kagaling, di ba? So ano pong komento nyo dun sa ganun? Sana wala na rin Prime Minister na sa Japan na hindi marunong mag-English. Sa China, hindi naman mag-English yun. Bakit nanunungkulat sa probinsya nila, sa bansa nila? Bakit pag hindi ka pa marunong mag-English, ang makmak ka na? So, hindi naman Bakit? So, hindi po dapat yung maging basehan? Hindi naman kasi yung alam nila, hindi ko alam. Pero yung alam ko, hindi rin nila alam. Tabla lang.